Lumaki ako na sinasabi sa akin palagi ng magulang ko, mahirap ka. Kung ililibre mo kaming mga anak, kahit na wala yung magulang namin, sa isang restaurant, at kahit na sabihin ng host ko, order anything, I will not order anything. I will always order the cheapest on the menu. I was earning so much when I was in college. I was earning... College ka nun? College. 10,000 a month. Malaki yun? Malaki! A question, during that time na kumikita ka ng 10K, nakakaipon ka ba? Hindi. Siyempre hindi. After maybe about 4 or 5 months of doing it, kinausap ako ng boss ko, si Maria Reza. Mr. Atienza, I know exactly what you're doing. You are using news and current affairs for exposure because you want to run for office. If you decide to go for politics, there's nothing wrong with that. Yeah. But you have to stop. But you know, I talked to my dad. Sabi niya, Kim. Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Ladies and gentlemen, super excited tayo sa episode na ito. Ang kakausapin po na isang well-known Filipino television host, weather anchor, and triathlete. Kilalang kilala siya sa mga educational, science segments sa TV. At syempre, makakalimutan ba natin yung Matang Lawin? Oo. A passionate advocate for health, discipline, and inspiration talaga. Let us welcome Mr. Kim Atienza! Ay, Kuya Kim. Chinky, maraming salamat. Bagamat nakikita kita linggo-linggo sa church. It's been a while bago tayo nag-usap ng ganito. I remember the last time that we spoke like this was during the pandemic. Oh, pandemic. Yung vlog days ko pa, I remember that. Oh, I went to grabe. your house, nakita ko yung mga collection mo. And si Chinky po, since the 90s kilala ko na po ito, and I saw how he grew as a person, as a businessman, as a mentor, as a human being. Bro, talagang I'm impressed by you and I'm inspired by you. Ay, kung ikaw na-inspire ka sa akin, mas na-inspire ako sa'yo. You know what? Ang kagandahan nga dito, this is not a mutual admiration committee, no? Pero alam mo talaga, ang buhay ng tao, may layunin talaga si Lord na gagamitin ka to inspire others. Eh. So, maraming nakakilala sa'yo as Kim Atienza, pero actually, many do not know your backstory. Tell us your background. As far as my background is concerned, Chinky, I've always been a creative person. Magmula nung pinanganak ako, talagang makulit na ako, mainly because kulang ako sa pansin. Ilan ngayon magkakapatid? 6 kami magkakapatid at meron kaming, may ampun pa kami. Ha? Oo, may 2 kaming ampun. Okay. Isang autistic at isang blind and autistic. Wow. So pareho silang special, si Angelica at saka si Sarah Jane. And nung nag-emptiness ng parents ko at yung kaming 6 ay nawala na at nag-asawa na, naiwan yung 2 kapatid ko na special and they're still with my parents now. Okay. They're in their 20s already and source of blessing sa mga magulang ko. Oo. Pang-ilang ka doon sa kapatid? Panganay ako. Panganay ka? Number 1 ako, panganay ako, dun sa magkakapatid. So, many people do not know kasi ang tatas mo kasi mag-Filipino. Pero hindi alam ng tao na ang mga Atienzas ay may dugong Chino. Oo naman. Oo naman. Oo. Ang middle name ng tatay ko ay Livioco. Okay. So ang Livioco ay galing sa Lee. So ang lola ko ay half Chinese. May mamititang, no? Encarnita Livioco. Married Batanggenyo, Malateño, Pepe Atienza. Pero Chinese ang lola ko. At ang misis ko naman ay pure Taiwanese. Si Feli is pure Taiwanese at very fluent sa Mandarin. Wow! So lahat ng anak ko, yan 3 anak ko, kahit pakawalan mo sa gitna ng China yan o ng Taiwan, magsusurvive yan. They're very fluent in 3 languages. Amazing. Mandarin, English, 2 languages lang pala. Sa Filipino sila mahina. Lalo si Iman. Si Eman, lalo na si Eman. So, this is very interesting. Siyempre, and FYI, yung pagkalaki mo nung bata ka pa, ano naman ang di mo makalimutan na mga tinuturo sa inyong mga values? Ang hindi ko makakalimutan ay the value of hard work. Kung ano man ang papasukin mo, dapat hanggat hindi ka pa dumudugo, huwag kang titigil. Yan ang training ng magulang ko sa akin. I remember ang nanay ko, no, lumaki ako na bawal akong matulog ng past 8 o'clock. Oo. Kahit na alas 2 ako natulog, alas 3 ako natulog, pagdating ng alas 8, kakatok ang nanay ko sa kwarto ko at aalugin ang kama ko, sasabihin, gumising ka na, ayoko ng tamad. So, tumatak sa akin yan. Kaya hanggang ngayon, ang tulog ko maiksi lang eh. Oh. Naiisip ko palagi yung nanay ko. I'm not saying it's a bad thing, ha? It's a good thing. It's a good thing para sa akin. It worked for me. Ang tatay ko naman, the value of advocacy and the fighting for the cause. Oh. With whatever you do, it has to be for something higher, not only for self-promotion. Oh. Yan ang tatay ko. Natutunan ko sa kanya. Kailangan may pinaglalaban. Kaya tatay ko palaging galit.
Kasi lagi may kalaban. Gusto niya, yun kasi ang, yun ang awareness niya eh. Yeah. Kailangan meron siyang pinaglalaban, kailangan meron siyang kausa, kailangan meron siyang ganon. Ako naman, nag-evolve ako. Naging kombinasyon ng nanay ko at ng tatay ko. Paano? I work very hard, but I'm a lover, not a fighter. Oo. Yeah. Pwede mo ipaglaban yung sa pamamagitan ng pagmamahal, Tama. hindi sa pamamagitan ng pakikibaka palagi. Oo. I guess I still am an activist, but hindi confrontational. Totoo. Yung parang yun nga yung kagandahan sa'yo eh. Parang pinapaisip mo yung tao. Di ba? Yan yung pamamaraan mo kung paano kang pumukaw ng damdamin at talaga i-challenge ang isipan ng isang tao. Ano naman, di mo makalimutang money values na inaituro sa'yo na magulang mo? Eto naman, lumaki ako na sinasabi sa akin palagi ng magulang ko, mahirap ka. Mahirap ka. Kakaiba. Very old school. Hindi ko na ginagawa ngayon yan dahil masyadong extreme naman yung pagpapalaki sa akin. Huwag mong iisipin na mayaman ka, mahirap ka, mahirap ka. Merong good points. Ang good points ay natuto akong makisalamuha sa lahat ng tao. Lumaki ako sa San Andres Bukid. Manila. Sa Manila. So ang EQ ko ay naging napaka-grounded at napaka-sensitibo sa pangangailangan ng wala. Dahil sa isip ko, pareho lamang kami. So, ibig sabihin, kalaro mo mga bata sa labas? Mga taga San Andres, mga kababata ko, mga sa San Andres. At nakita ko, mga kalaro ko dyan, walang tsinelas eh. Nagtatanggal ako ng tsinelas. Sanay ako tumakbo sa kalye ng walang tsinelas. Para pare-pareho kami. Pag pupunta ako ron sa Onyx, tanggalan ng tsinelas dyan, dapat wala kang tsinelas. Kaya magaling akong tumakbo eh. Naging runner ako eh. Dahil, ang laro namin noon, isang ronda, karera. So lahat ng mga bata, 4 o 5 kami, tanggalan ng tsinelas, lagay mo rito, takbuhan yan, isang ronda, isang bloke. Okay. Tapos kung sino mauna, walang premyo, alusutan. Alusot sa ilalim. Lusot sa ilalim. Wow. At naalala ko pa, ang paglaki ko pa sa San Andres, Chinky. Kasi ang CCP, bago lamang nun. This was in the 70s eh. At pwede pa lumangoy sa Manila Bay. Malinis pa. Malinis. Tatakbo kami, papuntang CCP, tatalon kami dun sa breakwater, sa merong Folk Arts Theater, at lalangoy kami. Wow. Tapos mangunguha pa kami ng talaba. Doon sa breakwater, maraming talaba ron. Hindi talaba, sorry, taong. Taong o talangka? Taong. May talangka, pero yung talangka pero yung taong marami at kinakain namin, hindi kami namamatay. Huwag niyo pong gagawin ngayon yan. Ang mga taong kasi mga filter feeder yan eh. Lahat ng dumi ng Manila Bay na. May taong pa rin dyan, pero huwag niyo kakainin. Lasang gasolina at lasang manis. Guys, naalala ko tuloy, no? Ako rin ay laking tondo, no? Kami mga laking tondo eh. Yun nga, during that time, di ba, ang larong kalsada, tanching, tagumpong. Tanching, text. Patintero, text. Chato, hindi na nga alam yung chato eh. Oo nga, chato, yung ano, di ba? Parang baseball, pero stick ang ginagamit. Stick, Grabe, hindi ko makalimutan yun. At saka during that time, yun nga, akala na kasi ng tao na komportable ang buhay ng isang anak mayaman. During that time, may kaya na ba kayo? Hindi kami Forbes Park Rich. Ngunit, ang tatay ko at ang nanay ko, dad kasi was a government employee. He was a public servant. Siya ang public relations ng City of Manila noon. So, magmula nung pinanganak ako, nasa politika ng tatay ko. Ang nanay ko naman ay entrepreneur. Meron kaming bake shop. Iconic ang bake shop namin. Diyan sa merong Singgalong, papuntang Iran. Ano pangalan? Leilani's Bake Shop. Buhay pa ba hanggang ngayon? Hindi na. Wala na. Pero that bake shop sustained us for decades. Habang ang tatay ko, martial law nun was not elected. No? He ran for office, nagka-martial law. During martial law, he was a spokesman for the City of Manila. And in 1984, tumakbo siya ulit. Nanalo siya. Naging assemblyman, naging vice mayor, naging mayor, naging cabinet secretary, naging congressman. Elected na siya. Pero all my growing up years, ang tatay ko nasa public service na. Kami naman, bagamat nakatira kami sa San Andres Bukid, ang parents ko were barangay chairman. Ang tatay ko, magmula noong 1970s, nung na-invento ang barangay, siya ang pinakaunang barangay chairman dun sa amin, Esmeralda sa San Andres, barangay 807. Pumalit ang nanay ko. Pagkatapos ng ilang dekada, pumalit ako. Ikaw naging naging chairman din ako noon. Pero curious lang talaga ako yung sa Leilani's Bake Shop. Pwede ko bang hulaan? Tama ba ang impression ko, yung ground floor, Leilani's Bake Shop, second floor bahay? Tama, shop house.
Totoo? Totoo. Eksakto. Doon nakatira ang lolo't lola ko. Ah. Yung mga shop house dun sa Singalong, nandun pa yung shop house na yun. Hindi na siya bake shop ngayon. Ngunit lahat ng mga bahay dyan Oo. sa Singalong papunta, Eran dati, Pedro Hill na ngayon. Oo. Mga shop house yan. Oo. Kung hindi hardware, Oo. merong bake shop, pareho sa amin. Merong butika, merong sari-sari store, pero bahay yan. At ang taas niyan, tirahan. Oy, Very Chinese. Yeah, FYI, just to give you a perspective. That's how most Filipino-Chinese start their business. Ground floor tindahan, second floor bahay. Bakit? Para pag walang benta, walang lugi, hindi pwede sara bahay. Di ba? Totoo yan, totoo Kasi yan. minsan talaga hindi, At mahina saka eh. walang tigil ang trabaho. Totoo. Walang tigil ang trabaho. Dahil kung sarado man yung bake shop mo, Oo. may nagmamasa ron sa ilalim, ikaw pa rin ang magsusupervise. Totoo. Lahat. Ito yung original 24/7. 24/7. Oo, na parang 7-Eleven. So, let's talk about naman, syempre, you grew up from a political family. Okay, may nagnenegosyo. Pero lahat ng tao dumadaan sa challenges. If you can still remember, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo nung bata ka mo? Nung bata pa ako, ay marami. Isang mahirap na pinagdaanan ko, hindi sinasabi sa akin ng magulang ko, this was in the early 70s, early years of martial law. Sanay kami sa magagandang laruan Okay. pagka Pasko. Oh. And then, isang Pasko, pagising namin sa umaga, nandun pa rin yung mga laruan, hindi mo alam kung anong laman nun eh. Inaasam-asam mo ngayon dahil Christmas Day, bubuksan mo yun. Ang nakita namin mga laruan, Chinky, puro mga gamit na. Oh. Gamit na. Why? At naaalala ko yung laruan na yun, alam ko yun eh. Kasi laruan yun nung mga kaibigan ko. Sa sobrang hirap ng buhay ng parents ko noong 1973, 1974, yung mga laruan namin, inarbor nila sa mga kaibigan nila. Eh hindi nila alam ko yung mga laruan yun, na nilalaro ko yun eh. So alam ko na kinuha lamang ng magulang ko. At pinaliwanag naman ng parents ko, pinaliwanag ng tatay ko at ng nanay ko na mahirap ang buhay ngayong taong to. Kaya itong mga laruan nyo ay mga used toys. Wow. Used toys, yeah. Wow. Alam mo, I appreciate your parents for being honest. Gusto ko lang kausapin yung mga breadwinner, lalo yung mga magulang. Pag kayo may pinagdadaanan na kahirapan sa buhay, kailangan sabihin nyo sa anak nyo, ipaliwanag nyo. Bakit? Kasi minsan, Kuya Kim, ang nangyayari, since very protective ang parents, ayaw nilang paalam sa anak nila. Kailangan alam. Pero ang nangyayari nga, they continue to live the lifestyle Tama, as if na walang nangyayari. Tama. So to the point na may hiningi na yung anak, syempre bigla na lang, magkakaroon ng breaking point yung magulang. Parang magagalit na lang bigla. Ano ba kayo? Di ba kayo marunong magmalasakit? Parang ang pakit lang. Paano malalaman ng anak mo na may pinagdadaanan kayo? Hindi mo naman sinasabi. Exactly. Exactly. So, during that time, what was the feeling nung sinabi? What was the dahil feeling? alam ko na medyo gahol o kapos ang pamilya namin, lahat kami nag-adjust. Alam mo, kaming mga magkakapatid, lumaki kami na alam namin ang value for money. Alam namin kung gaano kahirap kumita at alam namin paano magtipid. Kung ililibre mo kaming mga anak, kahit na wala yung magulang namin, sa isang restaurant, kahit mayaman, yung mga tito-tita ko noon, mayaman, mga exclusive villages, kami nakatira sa San Andres Bukid. Pag binigay sa amin yung menu, ang pipiliin ko yung pinakamura. Kahit na gusto ko yung mahal, Conscious ka na. conscious ako. At kahit na sabihin ng host ko, order anything, I will not order anything. I will always order the cheapest on the menu. Wow. Dahil sa kinalakihan ko at pinagdaanan ko. Wow. At saka, nung lumalaki kasi kami, 5 kami magkakapatid. Wala pa yung panganim, wala pa si Chichi. 5 kami, 6 kami magkakapatid. Yung panahon kasi ni Chichi, maganda na buhay nun eh. Umusad na yung negosyo namin. Okay. Malaki ang kita ng parents ko. Yumaman kami na mas mayaman. Pero nung lumalaki kami, these were the struggling years of my parents. Yeah. And dahil 5 kami na magkakapatid, lahat hati-hati. Panahon ng martial law yun eh. Ang mga chocolate, yung Cadbury, Toblerone, mahal. Oo. Pero ang tatay ko, never kami pinagdabutan yan. Bibili yan sa PX. PX Yeah, yan sa eh. may, Sa cash and carry, yes. sa Cartimar. Oo. Sa bibili yan. Tapos, kukuha siya para sa kanya at sa nanay ko. And all the rest, hati-hati kami 5. Okay. Kaya, paparti-partihin ng 5 yan. Wow. Kaya alam namin kung paano, kung gaano kamahal ang mga bagay at kung paano magparti-parti. Naalala ko noon, martial law, 1975, 1974,
ang mansanas ay pangmayaman lamang. Yes. Oo naman. Yung delicious apple, mas mahal ang delicious apple noon. Eh, yung Kasi Washington. Yun nga, yung delicious Washington. Yung Washington apple ang generic name. Oo. Delicious ang tutak. Oo. Yung malalaki. Nung panahon ng martial law, yan ay 10 piso isa. Ngayon parang 10 piso na lamang din, pero 20-25 na. Oo. Dahil napakamahal no, dahil ini-import yan. Tama. Pag nakabili niya ng tatay ko, kukuha siya ng siguro 1/4 para sa kanya ng nanay ko, at hati kaming 5. Iyan ang kinalakihan ko. During that time, ano ang diskarte mo naman? Siyempre, panganay ka. Do you have a sense of responsibility na you want to help already? Ang paglaki ko noon, lahat kami, magkakapatid, natuto kami ng diskarte. Diskarteng kalye, at diskarte paano EQ. EQ. Paano makisama in such a way that panalo lahat. Paano yung EQ? Can you please For explain? example, bata pa lamang ako, nagpapaarkila ako ng comics. Oh! Para Galing. meron akong allowance. Bumibili ka ng comics? Bumibili ako ng Aliwan, Wakasan, Funny Comics. Grabe. Sa akin pa yung mga first, naalala mo yung Funny Comics? Meron ka pa hanggang ngayon? Naitago ko pero nasira sa baha. Binabaha yung sila ng Ay, naku. Snoopy. Naalala ko ang first edition of Funny Comics, kalabaw ang Yeah. cover nun eh. Sinasabit ko sa gate namin sa San Andres at pinaparkila ko. Usong arkilahan ng comics nung wala pang internet. Naalala ko, pagka may date ako, Oo. high school na ako nito. Wala akong pera. Broke ako. High school. Imbis na humingi ako ng pera sa tatay ko, Oo. sasabihin ko, gusto ko magtrabaho. Pagtrabahuin mo ako, Dad. Kasi may date ako ngayong gabi. Oh. At ang tatay ko, pinagtatrabaho ko. Marami sapatos ng tatay ko. Tapos pinag-shine ka. Sinashine ko lahat yan. Lahat ng sapatos ng tatay ko, nakashine yan. Tapos siya kanya ako bibigyan ng pan-date ko na 50 pesos. Wow. Ang date nun, 50 lang, pwede na eh. Oh, laki na nun. Laki na nun, And then, talking about comics, naalala ko tuloy, naalala mo si Galema? Oo naman. Si Suma? Of course. Oo, Si tapos Suma, si yung Galema. hindi ko makalimutan yung Hari Manok ba? Hari Manok. Hari Manok. Hari Manok is a derivative of Sari Manok. Oo. Ang Sari Manok yung official symbol Oo. ng Pilipinas at ng Mindanao, if I'm not mistaken. Si Hari Manok yung Tapos- comics version. Oo, comics Sa ano version. yan? Sa Kislap. Oo. Sa Grabe. Kislap yan. Ay nako, lumalabas na ang tunay naming edad. At honestly, during that time, hindi ako maka-afford na inaabangan. Yan ang original na series ng TV. Yan ang original na, Tama. na Netflix. Ang tawag dyan, tuluyan. Oo. O itutuloy. Pagka meron itutuloy sa ending ng comics, ibig sabihin, kaya naging very popular yung Wakasan. Oo. Kasi yung Wakasan comics, Tapos eh. tapos kagad. Oo. Kaya ang number one selling comics nung 70s ay Wakasan. Oo. Kasi tapos. Kaya patok din ang Funny Comics. Kasi ang Funny Comics tapos palagi. Oo nga, oo At nga. nakakatawa na aliw. Hindi lang yan, marami pa akong pinaparkila nun. Jingle. 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 Kasi sa Oo. jingle, dahil merong mga green jokes sa bandang uli yan eh. Yung green page. Pasensya na po, Kristiyano po ako ngayon. Kaming bata ako, ganyan ako eh. Pero hindi lamang yan. Kasi hindi pa nausong karaoke nun. Lahat kami natutong mag-gitara. Tama. At merong chords and May jingle. chords At doon. hindi lang yan. Meron pang tutorial. Paano mo yung mga tuldok kung saan mo ilalagay yung mga daliri mo doon sa mga chord. Galing. So kung gusto mong matuto mag-gitara, bibili ka ng Jingle Magazine. Uy guys, kung nakaka-relate kayo yung mga nagre-reveal na kami ng age o paki-type na lang relate. 58 na po. 2 taon na lamang meron akong senior ID, senior card ID. Ako, this year, senior na ako, 60. Pareho na rin yun. 60, 58, 59, pare-pareho lahat yan. Grabe talaga. Alam mo, we have so many things in common, no? Kasi laking tondo tayo. At the same time, yung laro, at the same time, comics. Grabe talaga. Okay, so paano ka naman umasenso? Yun yung start. Yung maganda career, yan. yung Maganda career yan. naman. Chinky, college pa lamang. Napaka-maabilidad ko na. Kumikita ako ng malaki. Paano? Ganito yan. Ang kinuha kong kurso sa college ay Film and Audiovisual Communications dahil gusto ko talaga maging TV star. Ang ambisyon ko nung bata pa ako ay mapunta sa telebisyon o sa pelikula. Alam mo kung bakit? Alam mo sino ang inspirasyon ko? Sino? Si Chiquito. Si Chiquito, nakatira yan sa San Antonio Village, sa Makati. Hagad yan eh. Ngunit Hagad? Hagad. Oh. Ang San Andres Bukid ay daanan papuntang San Antonio Village. Dadaan yan paminsan-minsan, makikita namin mga bata, si Chiquito. Sikat na sikat si Chiquito noong 70s eh. At magaling magmotor. Tumatayo sa motor yan eh. Ay. Kaya nakamotor ako araw-araw palagi. Dahil isa sa mga Yan ang peg inspiration ko. mo. Isa sa mga peg ko. So I always wanted to be Chiquito. Ang best friend ng lolo ko, ni Lolo Pepe, ay si Pugo at si Patsy. Oh, no. Tagapako yan eh. Wow. Naaalala ko, pagka merong party sa bahay ni Pugo at ni Patsy,
imbitado ang lolo ko because my lolo Pepe was one of his best friends. Pinapanood ko sila from afar. I was a kid. Gusto ko maging Pugo at Patsy. Mapunta lang sa Comedian. TV. No, kahit ano. Basta lang, I just wanted to be... In front of the, isa sa mga pinsan ng tatay ko, one of his best cousins at naging best friend niya, is the late Ricky Manalo. Baltic and Company. Naalala mo si Ricky Manalo? Ang rich ng ng heritage mo. Ay, nako. Si Ricky Manalo, meron Tito Vic, Joey, and Ricky. Oo. Ano yan, kasama yan sa Tito Vic at Joey noong 1970s. Namatay ang Tito Ricky ko. But when may afro yan eh. Afro, ang base niyang ganito. Parang hippie. Naka-boots. Pupunta sa bahay namin yan, tatambay. Pinapanood ko from afar. Gusto ko maging Tito Ricky Manalo. Wow. Yan, lumaki ako na yan ang mga aspiration ko. When I was already a teenager, nagbago. Bakit? Kasi nauso nun si Aga Mulak. At si Richard Gomez. Ibang klase to. Oo. Sabi ko, pinapanood ko sa Bagets. Ano na ito? Mga 80s. Oh, 80s. Pinapanood ko sa Bagets. Si Goma, hindi, si Aga muna. Oo. Si Goma later on eh. Oo. Nung napanood ko si Aga sa Bagets, sabi ko, pati ang pagdadamit ko, Bagets, ang pagdadamit ko, yung kung ano si Aga. Sabi ko, I want to be Aga Mulak. So ang peg ko talaga, basta I really wanted to be on television or the movies. Kaya ang kinuha kong course sa UP, Film and Audiovisual Communications, hindi para maging director, maging producer. I wanted to be in front of the camera. Wow. Kaso, nung 1980s, Ano? ang peg nun dapat gwapo ko eh. Alam mo naman yan, Chinky, di ba? Wala tayong lugar nun. Wala tayong lugar nun. Ang peg nun, para mapunta ka sa telebisyon, ay maging... Oh, naman. Dapat ang mukha mo perfectly symmetrical. Parang Aga Mulak. Oo. Kung anong kaliwa, yun ang kanan. Walang anggulo. In other words, ito ang mukha natin, Chinky, napakarami anggulo. Hindi naman tayo pangit. Uy, may itsura kami Ako, may itsura ako. Masama lang. Hindi masama, Chinky. Sakto lang. Sakto lang. Pero ang sakto nung 1980s, walang lugar sa television. You had to be perfect. Totoo. Pero it did not stop me. Nagpatuloy ako, Chinky. Dahil naalala mo, nung college tayo, sa UP ako nag-college, may mga audition palagi sa mga commercial. At kung lumabas ka sa isang commercial, kahit isa lang, sikat ka na buong college mo. Oo. Yan yung nasa Chippy. Yan yung nasa Coke. Totoo. Sikat ka na. Inasam-asam ko talaga mapunta kahit isang commercial lang. Nung college ako. Lahat ng audition, Wow. lahat ng go-see, pumupunta ako. Nakailang audition ka? Ay, higit 20 all throughout college. Lahat yan rejected. Oh, no. Kasi hindi symmetrical. Not even one. Ito, maganda. Yung nakilala ko, yung parang, naging parang sort of manager ko, si Tita Maribel at saka si Noel Malionga. Si Noel, pag merong audition pupunta ko, rejected palagi. Until one time, nakita ni Noel ang, ang boses, narinig niya ang boses ko. Sabi niya, Kim, alam mo ang boses mo, hindi siya announcer-like. Ayaw na ng commercials ngayon, announcer-like. Masyadong ano na yan. Gas-gas. Cliché, gas-gas. Oo. Ang boses mo, kakaiba. Unique. Pag narinig, gagayahin at didikit. Bakit hindi ka mag-audition sa voice commercials? Nag-audition ako. Chinky, pinakaunang voice commercial, pasok. Ano? Miller Cigarettes. Sin products. Pangalawang, kumita ako. Ang bayaran nun sa voice talent, 5,000 eh. Laki na nun. Malaki nun, 1980s to eh. Before, 87, 88. Okay. 5,000. Pangalawang audition ko, voice commercial, pasok. Manila Beer. Panay Sin Products. Panay Sin Products. Ako ang naging boses ng Manila Beer for a long time. Wow. And then, eventually, because of that group, nila Noel Malionga, sila mga boses sa likod ng Voltes 5. Okay, pinanood natin yun. Of course, lumaki tayo dyan. Walang bata sa kalye pag alas 6 na. Alas 6 Friday. Oo. At hindi lang yan. Bibili tayo ng Manila Bulletin kasi ang centerfold ng Manila Bulletin, si Voltes 5. Tama. Finrame ko yan. Wow. Naka-frame yan. So itong grupo na kung saan gumagawa ko ng mga voice commercials, yung grupo nila, Chito, si Noel, si Maribel, lahat sila ay mga voice talents para sa mga anime nung panahon na yun, under Telesuccess. Ito yung Telesuccess na nagpasok ng Voltes 5 sa Pilipinas. Wow. They started venturing into other animes as well. Ang pinakauna kong boses ay Maskman. Sa Voltes 5? Hindi. Maskman, iba yan. Ay, ibang Sa series. Voltes Japanese 5, naman yan, si naging Masman. team ako sa Voltes 5, sa pelikula. Oo. Kasab ko, yung sa Tagalog na Voltes 5, English yung Voltes 5 natin. May mga, tumulong ako sa pelikula, pero hindi lang ako. Anong taon to? 80s. 80s. Late 80s to, after EDSA Revolution ito. Okay. Pero yung Maskman, mga 89, 88, ako si Red Mask o si Takeru. Yan, so ginawa ko ng ilang Sige nga, sample nga. Yung kung anong boses ko ngayon, yun ang boses ni Red Mask. Hindi ko pinalitan. Red Mask! Oo. Mask! Ganun. Pero nagtitipid sila. Dapat marunong ka rin nung kontrabida.
So, meron akong kontrabidang malaki, meron akong kontrabidang maliit. Si Dargan, kalaban ni Maskman. Kamahalan, ang Maskman ay 5. Kailangan mamatay silang lahat. Yan, pang malaki. Pagka maliit naman, iba-iba. So, marami akong boses na ganyan. I was earning so much when I was in college. I was earning... College ka nun? College. Wow. 10,000 naman. Malaki yun. Malaki. Sobrang laki na kala ko ito na ako. Galing ko dumiskarte nun. So I was living the life as a college student kasi meron akong 10,000 kada buwan sa mga voice commercials. A question, during that time nung kumikita ka ng 10K, nakakaipon ka ba? Hindi. Siyempre hindi. Bakit? Gastos lahat yan. Oh. Because I did not know. Because I was young and ang priority ko was to be able to go out and treat my friends and punta kami sa mga disco. Ang mga disco, wala pang club doon. Disco noon Mars, Faces, Euphoria, ubus ang pera ko dyan. So, ito lang nga. Natuto kong mag-ipon later on in life. Yeah. Ito lang nga. Naalala ko kasi, nagpinpin ka eh. Doon tayo nagkita eh. Yun ang panahon ng teatro. When I was doing voice commercials, una ko nakilala si Chinky, nagbatibot muna ako. Batibot. Ang producer ng Batibot, producer ng Pinpin. Ang Pinpin ang Chinese version ng Batibot. Dahil naman ang itsura namin ni Chinky ay Chinito, pasok ako palagi sa Pinpin. Ang dami kong Pinpin na ginawa. At nandun ka. Doon kita nakilala. Hindi lamang yan. Dahil nung naalala ko nung nagtateatro tayo, inggit na inggit ako kay Chinky because Chinky already had his first TV break. After EDSA Revolution, meron ka ng 6 o'clock news. So sabi ko, I was dating one of your castmates noon, si Celeste. He became one of my best friends. Ano yan? Kasama ko sa teatro yan. I was with Celeste. Whenever I would bring her and pick her up, nakikita ko kayo sa 6 o'clock news. Jimmy Fabregas. Sila John Ochabal, John Ochabal. Joji Isla, yan ang first big break ni Joji Isla. Ikaw, inggit na inggit ako. Sabi ko, gusto ko mag 6 o'clock din. I tried out for 6 o'clock. Hindi ka nakuha? Doon sa mga live show kayo eh. Napasok ako ng nag-live, pero hindi ako, kasi maliit ang budget niya yata. Talagang it was limited to just you. But hindi ako nakuha. That's okay. That's part of my learning. No? I was into theater then. And then sa kagustuhan ko na mapunta talaga sa television, this was in 89, nag-audition ako sa isang aerobics TV show. Aerobics TV show. Sa Chinky, sa kagustuhan ko talaga mapunta. Grabe ganun kakaano ha? Malaking katawan ko noon, pero hindi ako marunong magsayaw. Hindi ako marunong mag-aerobics. Nagbabalay ako, pero hindi ako nag-aerobics. I got in. My first big TV break was in 1988, 1989. Muscles in Motion. RPN 9 with Ana Unson. Akong co-host ni Ana Unson. Nag-aerobics ako sa TV. So first time mo lumabas sa TV, Joe? Ay, nako, prime time. Araw-araw. Prime time, araw-araw. Anong oras yun? 5:30 p.m. RPN 9. Wow! Muscles in Motion. Nagtuturo ng aerobics, weights, fitness. Yun ang mga... ang kalaban namin, yung Morpho Lakas Tao at saka yung kay Vivian Zapanta. Usong fitness nun eh. Anong feeling nun during that time? Ay, naku, lumilipad ako. Ang feeling ko, naabot ko na ang pangarap ko. Na nasa TV ako. Dahil gusto ko talaga mapunta sa TV eh. At hindi lamang yon, kahit na yung mukha natin kulang, at least nasa TV pa rin. Malaking utang na loob ko sa mga broadcaster that are very regular looking, yet made it big. Kasi nauso tayo. Now you don't have to be absolutely handsome, you just have to be interesting. Sinimulan niya ni Buma, Mike Enriquez. Ay, oo. Si Arnold Clavio. Oo. Si Ernie Baron. You just have to have something to present. Tama. Yung uniqueness. Uniqueness. Yan. Hindi mo kailangan maging Agamulak o Richard Gomez. Okay, so during that time, grabe, makikita natin guys maraming pinagdaanan si Kuya Kim. At during that time, you never gave up. Oh, no. Ano yung reason kung, siyempre, ang hirap eh. Alam mo, no offense, man. Pinagdaanan ko rin yun. Parang umabot tayo sa point na parang TH tayo eh. Yung parang, we're trying hard. Sobrang TH. Pero yun kapal na mukha talaga. Ano yung grit? Ano yung sinasabi mo na, kasi marami kasing may pinagdadaanan pag nahirapan na, yung napahiya, na-reject. Yung mga sinasabi mo, yung 20 na audition, ayun na, titigil na yun. Ay, naku. Hindi ako sumuko dahil mabait sa akin ng Panginoon eh. Binigyan ako ng break na para sa akin kasi hindi pala yun. Kasi madasalin ako. I always prayed to Jesus Christ whenever I would do this or do that. At binigyan niya ako ng break na hindi para doon. Iba. Yung pala ibang paraan niya sa akin. Ito, sa sobrang sinabi mo yung kapal na mukha. Merong audition para sa commercial, print, and fashion show. Nakita ko to sa classified ads. Ito commercial, print and fashion show. Guys, FYI, kailangan mo ng height, kailangan mo ng looks,
at kailangan mo ng talent. Mm. Ang bulletin, Manila Bulletin, may classified ads eh. Palagi ako nakatingin doon sa Bantay mga, doon. nakabantay doon. Pumunta ako sa isang, I think sa Mondragon. Yung pala, ito sa fashion show for swimming trunks, Speedo. Eh di, punta ako ron. Ang mga kasama ko, Chinky, ang tatangkad. mga sina Leo Rabago, mga 6'2", 6'3", ang tatangkad. Sina Ricardo Cepeda. Dating ako, 5'8" lang ako. So, ang liit ko. Ganda ang katawan ko, pero maliit ako. Sabi nung nag-audition, sabi niya, Mr. Atienza, medyo kapos ka sa height. Sabi ko, you know, I can pretend to look tall. Na, ano lang yan, but I will be able to project. Natuwa siya sa akin kasi ang kapal ng mukha ko. Of course, hindi ako nakuha dahil hindi naman ako fashion model height. Pero I did that. I did that. Wow. Para lamang mapunta ron sa pangarap ko ngayon. Big break. Big break. My biggest break was in 2004 in a segment in Magandang Umaga Bayan in ABS-CBN called Animalandia. This was the time na papalitan ko sana ng tatay ko. Ang tatay ko noon was mayor eh. At dahil konsehal na ako ng 3 terms, sabi ko, pinapatakbo ko ng mayor. Eh, konsehal tapos mayor kagad. Pero parang mahirap. Like any other movie star who wants to be a politician, I will use TV now. Total, ang mga kaibigan ko ay mga ano na ngayon, mga boss na ngayon, pwede kong tawagan. So my first break, I volunteered to be in this morning show called Magandang Umaga Bayan to do animals. Channel 2. Ang kausap ko dyan, yung asawa ni Karen Davila, si DJ Santa Ana, na tinulungan ako at nakilala ko si Maria Reza. These are the people na talaga nakatulong sa akin. Sabi ko, give me a segment in the morning show. I can be the local Steve Irwin. Alam ko na, meron na akong plano sa utak ko. Walang local Steve Irwin nun eh. Pwede kong i-wrestle yung mga buhaya, all these big exotic animals sa Manila Zoo. Pag bumukain natin parang wild, hahabulin ko yung mga hayop, magandang TV yan. Buwis buhay to. Buwis buhay. Yung ako ang unang Pilipino na talagang malalaking buhaya yung nire-wrestling ko. Talagang, Grabe ka. Ala Steve Irwin. Doon nagsimula ang sombrero. Kaya nakasombrero ko palagi na safari hat. Dahil si Steve Irwin laging nakasombrero. Okay. So sabi ko, huwag niyo akong bayaran. Kasi ang agenda ko, mapunta sa television for exposure. Yes. Bagamat yun ang passion ko, but I was in politics then. Yes. Because ang plano ko talaga is to run for office. Okay. After maybe about 4 or 5 months of doing it, kinausap ako ng boss ko, si Maria Reza, who was the head of News and Public Affairs, no? Current Affairs, sa ABS noon. Sabi niya, Mr. Atienza, I know exactly what you're doing. You are using news and current affairs for exposure because you want to run for office. Paano niya nalaman? Eh, obvious naman. Ang mga poster ko nakalabas na eh. At naghahanda na. May usap-usapan na napapalitan ko ang tatay ko. Tapos sabi niya, but I like what you do. I like you. I know that we're not paying you. I'd like to... Naglabas ng kontrata. May hawak na kontrata. Wow. I'd like for you to sign this contract and I want you to work for me. Ito na. Sabi ko, Lord, itong inaasam-asam ko na magkaroon ng kontrata eh. Na finally, maging regular na sa TV eh. Tama. Ito ang pinaka-inaasam ko buong buhay ko. Pero may responsibilidad ako sa tatay ko at sa pamilya ko. Ang hirap. How do I do this? Ang hirap. Sabi ko kay Maria, thank you so much, but give me time to think. But thank you. Okay, sabi niya, but not too long. Because if you decide to go for politics, there's nothing wrong with that. Yeah. But you have to stop. Of course. Ito na, dasal ako ngayon. Lord, give me a sign. Bigyan mo ko. I was very prayerful. Give me a sign. Ito na. Binibigay na sa akin yung isang break na gusto ko bumuhay ko. Pero paano naman ang tatay ko? Paano naman ang pamilya ko? Paano naman yung mga nakaasa sa akin mga constituents? Oo. Alam mo, sign na binigay sa akin? January 23, tumawag sa akin ng executive producer ko. Sabi niya, Kim, birthday mo bukas sa show, pero wala kang party ha. Bakit? Sabi ko, okay lang kahit wala akong party. Pagka mayroong birthday sa mga TV show, may kunyari surprise, yeah. pero ikaw naman ang naghatid. Oo. Showbiz lang. Oo. Wala kang party. Sabi ko, okay lang sa akin. No. There's something important eh. You have to cover this event. What? Anong event? Namatay si Ernie Baron. Oh, no. So, Ernie Baron died a day before my birthday. Kinailangan ko siyang palitan. Sa weather? Doon nagsimula ang weather career ko. So, I was asking for a sign and Ernie Baron died. Grabe yun. And then, ako na ang susunod na kapalit. Sabi ko, Lord, okay, thank you very much for giving me that sign. Malinaw na sa akin. But now I pray I know exactly where I'm going to go. Now give me courage. Courage to tell my father na papalitan ko si Ernie Baron at hindi siya. So, mahirap. But you know, I talked to my dad. Sabi niya, Kim, whenever I watch you on television, I see how happy you are. Whenever I see you in City Hall, I see how miserable you are. Miserable? Miserable. I was miserable in politics eh.
I like talking about politics. I like analyzing, but I don't like to be in it. Hindi ko passion yan. Hindi ako masaya. I see whenever you're in City Hall, I see how miserable you are. Just go. Binigyan ako ng blessing ng tatay ko. Wow. So this was the time that I became Kuya Kim The of Wellerman. television. So it's been 21 years. Grabe. Guys, ito lang while you're watching this, if you are in the crossroads in your life na medyo confused ka, kasi some people are in, ganun, ang hirap Most eh. people are still in their crossroads, even at a later stage in life. Yeah. A lot of people I know are still searching and they're in their middle age already. It's a gift na alam natin kung saan tayo pupunta at nilagay tayo ng Panginoon sa isang lugar kung saan pinaka-epektibo tayo at pinaka-masaya tayo. It's a gift. A lot of people are still searching, even up to now. Alam mo, totoo yun yung pinaka-first miracle na pwede mangyari sa buhay ng isang tao is the day that you were born. Kasi imagine mo, no one was born to become a loser. Let me explain. Ilang similya lumalabas sa ano? Milyon o bilyon? Bilyon. Oh. Sa bilyon na similya na lumabas, Isa lang ang nanaig. ikaw lang ang nabuhay, di ba? So marami ka na tinalo talaga. That's number one. That's the first miracle. Ang second miracle sa buhay is the day that you discover your calling and purpose in life. Kung anong gusto mo. And yun nga, tulungan mo naman yung mga tao right now who are at the crossroads. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. How would you know? Ang nakatulong sa akin para mahanap ang pagiging Kuya Kim ay 3 P. Ano yung P? Nabitin ka ba? Abangan ang part 2 dito sa Money Masters. I was 1 kilometer from my house. Pagbaba ko ng Skyway, galing sa Quezon Avenue. Doon sa Quirino Avenue, corner, South Super Highway, ang takbo ko yung mga 40-50. Biglang may aso. Galing sa dilim, tumakbo yung aso sa harap ng motor ko. Bilang rider, pagka may asong ganyan, dapat huwag kang pipreno. Ituloy mo lang. Tama. Tinuloy ko naman. Ngunit malaki yung aso. So tumukod ang motor ko, umalso yung aso sa gulong, tumilapon ako. I flew 8 feet away at lumanding ako sa gilid ko. And when I landed, I heard a crack. Alam ko may nabali. So medyo in shock pa ako. And then within 20 seconds, 30 seconds, I hear an ambulance. May ambulansya kagad. Sabi ko, galing naman ang barangay dito. May ambulansya kagad. Yung pala, may nakasunod sa akin ambulansya. At nakita nila yung nangyari. Nandun sila kaagad. Naharang nila ang traffic dahil kung walang ambulansya ron, Chinky, pwedeng sagasaan ako ng truck.